siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Ang maumuna po sa ating pagdiriwang ngayon ay si Reverend Father Ferdy C. Duco. Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Mga kapatid, sa katahimikan, lumapit tayo sa Diyos at sa Kanyang harapan, aminin natin ang ating mga kasalanan, lalong-lalo na yung mga panahon hindi tayo naging tapat sa mga misyon na pinagkatiwala sa atin, sa mga panahon tayo lumayo sa Kanya, sa mga panahon tayo ay nakasakit ng damdamin ng ating kapwa, at ilingin natin ang Kanyang kapatawaran.
Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel na banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan, ang dakilang misteryo ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapagkukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalan Samson. Nakalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Kawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkakaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak at titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata, na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumuko kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ulitin po natin. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ay muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuran. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mo, hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng pangalan Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang manunungkulan noon at siya'y maglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y mapagsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang naghirang ng maghandog ng insenso, kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras na pagsusunog ng insenso. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damanang sunugan ng insenso. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dirinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa panginihin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang inay, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalik niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at ang kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang ama at mga anak at panumbalikan ang daan ng matutuwid ang mga sawail. Sa gayoy, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na, gayon din ang aking asawa?" Sumagot si Gabriel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo, at ngayon mabibingi ka at hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman sa Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganun sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila nakakita ng siyang pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilinga pa po ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Si Ma'am Eileen lang ang
tumugon. Ma'am Ellen, dito ka na lang para hindi ako mahirapan. Sige nga po, pakitapik nga po yung mga katabi po ninyo. Kasi po, pang ilan na po ito? Pang-apat. Lobat na kayo. Wala pa tayo sa exciting part. Sige po, tapikin niyo po yung mga katabi po ninyo. Kapatid, magandang umaga. Huwag kang matulog. Si Father Ferdy ang magmimisa. Mahabang mag-homily yan. Amen? Amen. Sana po kahapon, in-announce na ko yung magmimisa para yung mga nanay, bago magpunta dito, inilagay na yung mga damit sa washing machine, nagsaing na kayo, para mamayang after ng misa, magsasampay na lang. Amen? Amen. Kasi sabi nila kapag si Father Ferdy, mahabang mag-homily. Kaya ang sabi ko naman, mahaba pala akong mag-homily, dapat bago kayo magpunta dito, ipaikot nyo na sa washing machine yung mga labahin ninyo, magsaing na kayo, para mamaya pagdating nyo sa bahay, magsasampay na lang. Amen? Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Pati palakpak ang 9th day na walang energy. Mas malakas na palakpak. Kinakabahan ako kapag nasa kalagitnaan ng simbang gabi ako magmimisa yung iba mga kasama natin, kitang-kita ko ang kanilang paghihirap. Bakit po? Kunwari nakatingin sa akin. Amen? Amen. Kaya po kapag napapasin niyo pong nangihina niya yung mga kasama po ninyo, sikuin niyo. Amen. Amen. Kung babalikan po natin ang ating karanasan, di ba last year, hindi pa naman tapos ang COVID-19 last year, di ba Dok? Kahit pa paano, kapag nagsimba ka last year, ang simbang gabi, naka-face mask pa rin. Pero ngayon, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Wala nang face mask, wala nang 1 seat apart, siksikan na po tayo. At kung babalikan po natin ang karanasan natin ng COVID-19, masasabi kong meron isang bagay talagang natutunan tayo o tinuruan tayo ng COVID-19 experience natin. Kung babalikan po natin ang karanasan natin sa mahabang panahon ng COVID-19, sa tingin nyo, ano po yung natutunan natin? Natuto tayong maghintay. Amen? Kasi nga po, noon po, nung panahon ng COVID-19, kapag sinabing lockdown, sa bahay ka. Maghihintay ka ng ilang araw, maghihintay ka ng announcement kung kailan ka palalabasin. Kapag nilagnat ka, nung panahon ng COVID-19, sa loob ka ng bahay, maghihintay ka ng 14 days, 15 days, bago lumabas. Kapag mayroong nagkasakit o linagnat sa isang barangay noon, during the time of COVID-19, lockdown, maghihintay na naman tayo kung kailan tayo palalabasin. Amen? Yan po ang isang bagay na itinuro o natutunan natin sa panahon ng COVID-19. Natuto tayong maghintay. Sa ating ebanghelyo po, narinig po natin ang bida sa kwento ngayong araw pong ito, si Zacarias at si Elizabeth. Sa buong buhay nila, sila ay naghintay. Si Zacarias, matagal na naglilingkod sa templo. Matagal siyang naghihintay. Bilang mag-asawa, Elizabeth at Zacarias, matagal din silang naghintay sa mga tugon ng Panginoon sa kanilang dasal, naway magkaanak sila. Ilang taon silang naghintay, ilang taon silang nagdarasal, bago dininig ng Diyos ang kanilang dasal. Napakahabang paghihintay ang isinabuhay ng mag-asawang ito. Ngayong panahon po natin, sa modernong panahon, ito yung pinakamahirap at pinakamasakit na ugali natin. Ayaw na nating maghintay. Amen? Ito po ang pinakamahirap at pinakamasakit bilang tao po sa modernong panahon. Ayaw na nating naghihintay. Kaya nga po,
Kung ayaw maghintay ng tao, gumawa ng iba't ibang paraan upang mapabilis ang lahat ng bagay. Halimbawa po, noon po kapag may research na binigay, pupunta ka sa library, mag-isa-isa ka ng libro. Pero ngayon, hindi na. Kapag may assignment ka, may cellphone ka, kasama ang palad, copy-paste, may assignment ka na. Instant project. Instant assignment. Pero noon, di ba Ma'am Len, nung panahon natin, kapag may assignment, pupunta ka talaga sa library. Talagang magbabasa ka. Ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng sinehan. Hindi mo na kailangan pumila doon. Bakit? Bumili ka ng malaking TV, smart TV, may internet connection ka, hindi pa man pinapalabas sa sinehan, napapanood mo na sa kwarto mo. Dito sa Gimba, hindi pa ganong uso. Kahapon po umuwi ako ng Pampanga. Sa bahay po namin, wala po akong nadatnan. Kasi nga po yung kapatid ko, hinatid po yung dalawang pamangkin ko. Pagdating ko po sa Pampanga, kasi after po ng dalawang simbang gabi, dumaritso ako doon, walang pagkain. May cellphone po ako, nag-order po ako sa Foodpanda, instant. Nakain ko pa yung gusto kong kainin. Hindi yung dati, kung gusto mong kumain, pumunta ka ng palengke, makikipagtawaran ka doon, iluluto mo, pipintasan pa ng biyanan mo. Pero ngayon, hindi po. Kung gusto mong kumain, how I wish. Sa Gimba, meron na rin ganito na kapag nagutom ka kahit hating gabi, sana mayroong Grab o Foodpanda. Anytime, pwede kang kumain ng Jollibee at McDo. Amen? Amen. Dalawang bagay po ang itinuturo sa atin ni Zacarias ngayong araw po ito. Yung gaano kahalaga ang paghihintay, malugod na paghihintay. Ito po yung isang bagay na dapat nating ibalik. Isang ugaling dapat nating palilimin ang paghihintay. Kasi nga po dahil gusto nating mabilisan, minsan nauubos kaagad ang pasensya natin. Kasi nga, instant ang gusto natin. Amen? Amen. Dalawang bagay. Kapag tayo'y naghihintay, nakikita natin nagliliwanag ang lahat ng bagay. Kapag naghihintay tayo, nagiging maliwanag ang mga bagay-bagay. Bakit po? Kasi kapag marunong kang maghintay, lalo mong naiintindihan bakit yung kapitbahay mo ang bilis yumaman, ikaw hanggang ngayon kumakayod ka pa rin. Bakit yung kapitbahay mo maging hawa ng buhay, ikaw ganun pa rin. O sa kabilang banda naman, kapag naghihintay ka, bakit ako asensado na? Yung kapitbahay ko, hindi pa. Kapag mga gano'n ang iniisip mo, ibig sabihin, nakikita mo na ang kahalagahan ng paghihintay. Kapag naghihintay ka at marunong kang maghintay, nagiging maliwanag ang mga bagay-bagay. Amen? Minsan daw po mayroong nagdarasal, ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo naman ako ng 1,000,000, please. Yun po yung dasal niya. Panginoon, bigyan mo ko ng 1,000,000, please. Sige na. Sumagot po ang Panginoon, anak, alam mo, ang 1 minuto ay katumbas ng 1,000,000. Ang 1 minuto ay katumbas ng 1,000,000. Ang 1 oras, katumbas ng 100 million, sabi niya. Ang 1 oras ay katumbas ng 100 millions. Sige po, Panginoon, bigyan mo na lang ako ng 1,000,000. Sabi ng Panginoon, o sige, maghintay ka ng 1 minuto. Amen? Amen. Madalas po, ito yung dinadasal natin, lalong-lalo na po yung mga nanay, yung
Yung talagang masamang-masama na ang loob mo sa iyong mga anak. Masamang-masama na ang iyong loob sa iyong asawa. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nakakarating sa iyong kamay ang 13 month. Ang sabi ng isang nanay, Panginoon, bigyan mo naman ako ng mahabang pasensya. Sabi ng Panginoon, tiniginan lang po. Wala siyang sinabi. Kasi po ang dasal ng nanay, Panginoon, bigyan mo ko ng mahabang pasensya ngayon na. Akala ko ba mahabang pasensya? Pero gusto pa rin instant. Amen? Amen. Ikalawa po, kapag tayo ay naghihintay, mas lalo nating naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, kapag tayo ay naghihintay, lalo tayong magiging banal at magiging mabuting tao. Ang taong marunong maghintay, siya yung taong banal at mabuting tao. Amen? Kasi kapag naghihintay ka, nagiging mapagmasid ka. Ang taong marunong maghintay, nakikita niya lahat. Ultimo yung mga maliliit na detalye. Ano ang kulang sa pamilya ngayon? Lahat nagmamadali. Pero kapag naghihintay ka, napapansin mo lahat. Ay, yung asawa ko pala, namumblema pala. Pero kapag naghihintay ka, ay, yung mga estudyante ko pala, hirap na hirap, hindi makasunod sa klase. Kapag naghihintay ka, nakikita mo lahat, ultimo yung mga maliliit na bagay. Saglit lang. Namumblema pa lang ng anak ko. Hindi ko alam. Matagal na palang may problema ang anak ko. Hindi ko alam. Buti na lang pala, naghintay muna ako sa bahay. Hindi muna ako umalis. Pinagmasdan ko muna sila. Amen. Ang tao marunong maghintay ay banal at mabuting tao. Amen? Amen. Amen? Akala ko nakatulog na kayo. Sige po. Meron pong mayroong isang kwento. Nagkaroon daw po ng conference ang yung mga hayop. Ito po ang pinag-uusapan nila. Sabi po ng kabayo, pagkatapos po magsalita ng kabayo, yung baboy naman, pagkatapos po magsalita ng baboy, nagsalita naman po yung manok. Ako po kasi, pinag-aaralan ko po kung paano intindihin yung sinasabi ng mga hayop. Ito po ang ibig sabihin po ng kabayo. Ang sabi po ng kabayo, inis na inis ako sa mga tao. Nakatingin daw po yung mga kasama niya mga hayop. Bata pa lang ako, pinapatakbo na nila ako. Takbo ako ng takbo. Uakyat sa bundok, pababa sa bundok. Pagkatapos daw pong magsalita ng kabayo, pumunta sa nostrum ang baboy. Ikaw, yan lang ba ang reklamo mo? Ako, galit na galit ako sa mga tao. Nakatingin ang mga kapwa hayop niya. Sabi ng kabayo, bakit ka galit sa mga tao? Paano? Hindi man nila kami inaayang lumaki. Biig pa lang kami. Ninilitsyon na kami.
Lalong-lalo na ngayong panahon ng Pasko. Yung mga kaibigan ko, kinain na nila. At ako nararamdaman ko, naririnig ko. Tinatawag na nila ako. Anytime, magiging lechon na rin ako. Natapos na po yung baboy. Yung manok naman. Ito po yung sinabi ng manok. Ito yung aking interpretasyon. Ang sabi ng manok, kayo nga, kahit papaano, naranasan yung maglaro. Ikaw, kabayo, naranasan mong tumakbo, umakyat at bumaba ng bundok. Ikaw, baboy ka, kahit papaano, naranasan mong makipaglaro sa iyong mga kaibigan, kahit bata pa ang mga kapatid mong ginawang lechon. Ako, bilang isang ina, ang sakit. Itlog pa lang ang mga anak ko, kinakain na. Amen. Amen. O, hindi pa po tapos ang kwento. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Bigla pong nagtaas ng kamay ang pagong. Yung pagong nasa dulo. At pupunta po siya sa nostrum upang ibahagi ang kanyang saloobin. Bumaba na po yung manok. Yung pagong naglalakad. Siyempre yung pagong mabagal. Uy, bilisan mo. Fast forward. Kasi baka kapitan tayo ng 6 o'clock. Nakarating na po si Pagong sa nostrum. Siyempre po mabagal yung magsalita ang Pagong. Ako isang bagay. Hoy, bilisan mo! Oras na! Ako mayroong isang bagay. Pasensya na po, Pagong, kasi talagang mabagal magsalita. O, take 2. Bagay na meron ako yung panahon. Amen. Ang sabi ng Pagong, meron ang isang bagay na hindi pwedeng kuhanin sa akin ang tao. Yun ang panahon. Amen. Amen. Kung gusto po nating makarating sa langit, umpisan po natin, matuto tayong maghintay. Kung gusto nating makarating sa langit, matuto tayong maghintay. Kasi nga po, sa paghihintay sa langit, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na tayo maghihintay. Amen? Amen. Magsitayo na pong lahat. Panalangin ng bayan, sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy daw ang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol sa karapatang pagtao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magsumikap nawa
ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikaunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Kalingawin nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabigang arwain at mahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Patuloy mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Ama naming makapangyarihan, patuloy nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami naway magsilbing biyaya sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ako.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mang-alay kulagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sa meron niyang mga. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakaalay sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kaganapang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay hinihintay ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, pinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong latito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong latito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y tawag sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Father Edwin, Father Rodel, Fernando Felicitas, at ang lahat ng mahal namin sa buhay na pumanaw na. Kaawan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan, kaawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, si Apo San Juan Evangelista, ang patron ng bayan ng Gimba, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang Bilang mga tapat na lagad ni Kristo, ating dasalin ang panalangin itinuro niya sa atin. Inihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming inihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bigayan po ng kapayapaan, pwede ho bang mag-smile naman kayo? Kasi nasanay tayong kapag bigay ng kapayapaan. Mag-smile naman po kayo kasi po yung binibigay po natin, yung kapayapaan ni Kristo. Kung ang kapayapaan ni Kristo ang ibinabahagi natin sa mga kasama natin sa misa, dapat ibahagi natin na may ngiti o galak. Amen? Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag niya sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pangumulo, mangyari lamang po na mauuna pong umila ang mga nasa harapan at sa pagtanggap po ng hostia ay ang kaliwang kamay ang siyang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag nang dalhin sa kinuupuan at isubo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sumagot ng amin. Maraming salamat po.
Magsiluhod po ang lahat at ating nasaliin ang panalangin para sa bukasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong lana upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluhin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawag upang maglingkod bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Pagpadala ka pa ng mga hinirang mo mula sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag nang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang Ilang paalala po. Una po, magkakaroon po tayo ng second collection. Ang mga nalikong pong pondo, ibibigay nating tulong sa ating parokya at sa ating diocese. Ikalawa po, sa pangalan po ng ating Pura Paroko, si Father Josix, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng Balikhandog members ng ating parokya. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa patuloy niyong pagtulong. Ikatlo po, ang ating pong tema sa pagdiriwang sa darating na kapistahan ng ating mahal na patron, si Apo San Juan Evangelista, ganap na pagtulad sa minamahal na alagaan. Ang ating pong Hermana Mayor ngayong 2023 ay si Ginang Olivia Javier. Sinimulan na po ang nobinaryo para sa kapistahan ni Apo San Juan Evangelista noong nakaraang December 18. Ito po hanggang December 26. Ikaapat po, ang schedule po ng misa sa darating na kapistahan, December 27, araw po ng Miyerkules, 6 o'clock ang misa, ang unang misa, 7:15 po ang prosesyon, alas 9 ang misa na pangungunahan po ng ating mahal na obispo, at sa dakong alas 11 ng umaga po, gaganapin po ang sambayan ng Christmas party. At panghuli po, pamaskong handog ni Apo San Juan Evangelista, kukuha ng timba at lalagyan ito ng mga goods o pang Noche Buena. Ibibigay ito sa mga nangangailangan. Ito po ang mga timbang may laman na goods sa darating na December 20. Muli po sa darating pong December 27, ito po ay araw o special na araw sa ating mga taga-Gimba. Ito po ay kapistahan ni Apo San Juan Evangelista, ang ating patron. Sana po, kung gaano tayo karami ngayong simbang gabi, bumalik po kayo sa piyesta. Amen? Kasi nga po, ihintayin po kayo ni Apo San Juan Evangelista. Kapag simbang gabi, puno po tayo. Kapag araw ng kapistahan, 3 kalahati lang. Ayun yung dumarating. Amen? Amen. Ngayon po, huwag muna po kayong aalis. May mga kapatid po tayong seminarista na magsasalita. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila yung nakita niyo po sa TikTok na nagsasayaw. Pero marunong din po silang sumayaw at kumanta. Pero hindi po sila sasayaw sa loob ng simbahan. Pagkatapos po ng misa, huwag muna po kayong umalis. Sa labas po sila sasayaw. Tama ba? Opo. Tuwang-tuwa po si Brothers. Bigla niyang nasabi kanyang sarili, sumasayaw ba ako? Sabi niya. Sige po, pagkatapos po ng misa, huwag muna po kayong alis. Pagdating sa labas po ng simbahan, meron pa pong continuation ng kanilang kantahan at sayawan. Siguro sasamahan po ng mga kowa kasi pinagdarasal ko po yung mga kowa po natin, magiging pari din sila. Di ba, Jovan? Sige po,
Pakinggan po natin ang kapatid nating seminarista. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa nalalapit po na 48th anniversary ng ating diocese, isa po sa binibigyang diin ng ating obispo ay ang bokasyon. Kaya po nandito kami upang mag-invite na pumasok sa seminaryo at sa kumbento po. Ako po si Michael Plantado, isang seminarista sa Cabanatuan sa Maria Assunta Seminary bilang isang grade 12 po. Sa tulong po ng aking kura paroko na si Father Getty Ferrer, siya po ang nag-introduce sa akin sa seminary. Siya din po ang tumulong sa akin upang makapasok sa seminary. Nung una po, marami po akong worries sa pagpasok patungkol sa academics, sa family ko po at financially. But sa tulong po ng mga pari ng aming parokya, lahat ng mga worries ko po ay na-overcome ko po. Tulad nga po ng sabi ko kanina, nandito po kami upang mag-invite po ng mga kabataang lalaki na willing po pumasok sa seminaryo from grade 7 to 10, senior high school, college, at ang mga young professionals po. At huwag po tayong matakot na tumugon sa paanyaya ng Diyos sa atin upang magsilbi sa Kanya bilang isang pari. At ngayon po, kasama ko po ngayon ang mga kapatid ko pong seminarista. Uunahan ko na po sa pinakamatanda po sa amin na kasama namin ngayon na si Brother Jess Salamanca po from Santo Domingo Parish. Susunod po ang kanyang mga kaparokya po na si Brother Kirby Nagyat po. Galing din po siya ng Santo Domingo. At si Brother Jenard Dalakat po, na galing din po sa Santo Domingo. Susunod naman po si Brother James Punti po, na galing Ligab po sa Our Lady of Rosary Parish po. At sa isa ko pong kaparokya na si Miles Sabado po. Si Brother Jess po ay nasa huling taon na po niya sa theology at malapit na po siyang graduate. Si Brother Kirby naman po, graduating din po siya ng college sa Maria Assunta Seminary. At si Brother Jenard at Brother James po, magkaklase po sila bilang college 2 sa Maria Assunta Seminary. At kaklase ko naman po si Miles bilang grade 12 sa Maria Assunta Seminary. At pagkatapos po ng misa, meron pong booth sa labas. Sa mga nais pong magtanong, may mga inquiry po patungkol sa pagpasok sa seminaryo, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa aming mga seminarista, kay Father Ferdy at sa mga pari pa po dito sa parokya niyo po. At panghuli na lamang po, aalayan po namin kayo ng isang magandang awitin po.
bigay ay minsan lang nagdarasa. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Tulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Nahihiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin. Maging bukas palad at malutong mabuhay na kaya na isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Tulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Nahihiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin. Pangarap ko, sana'y bigyan naman. Landas ko'y awingin ang buhawi at tulong. Ulap na nagsisilbing dilig sa langit mo. Tunawin at gawing kulay, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlang, ako'y muling ibabaw mo at tumasa pa piling ko sa'yo. Pangarap ko, sana'y bigyan daan sa landas ko, awingin ang buhawi at tulong. Sa ulap na nagsisilbing dilig sa langit ko, tunawin at gawing kulay, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlang, ako'y muling ibabaw mo at tumasa ka, at tumasa ka, at tumasa ka, piling ko sa'yo. Maraming salamat po. Ipagdasal po natin ang ating mga seminarista. Si Brother Kes po, isang taon na lang daw. Isang taon na lang po, dalawa po sila. Isang taon, meron naman tayong dalawang bagong pari. Amen? Sana po kung may mga apo, anak kayong interesado, or boyfriend, ialam nyo na po sa Diyos para yun ang awa. Kung gusto po pumasok sa seminaryo, pwede nyo po silang lapitan. Pagkatapos po ng misa, meron po silang booth sa tapat. Yung mga gustong magbigay po ng tulong o humingi po ng pamphlets para malaman nyo po ang buhay sa seminaryo. Lapitan nyo lang po sila, nasa labas po sa paglabas po, yung booth po nila. Ang mahalaga po, meron tayong maitutulong sa kanila para pagbalik nila sa seminaryo, meron po silang magagamit. Amen? Amen. Sabi ko nga po, sa Gimba, tinatanong ko po kanina sa Cyrus, alam ko meron isang seminarist ng taga-Gimba.
tuwing hapon daw po siya pumupunta. O meron na po tayong isa, ipagdasal pa po natin, sana marami pang sumunod. Amen? Sabi po nila, mahina daw po ang bukasyon sa Gimba. Hindi po ako naniniwala doon. Bakit po? Sa bayan ng Gimba, 2 obispo ang nanggaling dito. Ang ikalawang arsobispo ng Pampanga ay galing po dito sa bayan ng Gimba. Ang dating obispo ng Tarlac ay galing sa bayan ng Gimba. At nakikita ko po yung mga ibang madre na SFIC galing Gimba. Mga paring MSC galing Gimba. At iba pang mga kongregasyon. Kaya hindi po ako naniniwala na mahina ang bukasyon sa Gimba. Kung mahina po, hindi sana hindi tayo nakapag-produce ng 2 obispo. Diba? Kaya nga po patuloy tayong manalangin. Hindi po mahina ang bukasyon, natutulog lang. Amen? O, sa mga kopo natin, sa mga alumni at sa yung mga junior po nila, ako po talagang lagi ko po silang kinukulit. Meron naman pong nag-signify, sana po patuloy natin silang ipagdasal. Malay niyo po si Cyrus, at saka si Auditor. Amen? Amen. Magstayo na pong lahat. Muli po sa mga gustong tumulong sa mga seminarista, lapitan niyo lang po sila paglabas niyo po ng simbahan. Ano po ang paalala sa atin ni Zacarias? Dapat matuto tayong maghintay. Kapag naghihintay tayo, tayo ay nagiging mabuting tao at banal. Kapag tayo naghihintay, nagiging maliwanag ang mga bagay-bagay. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, dalhin ninyo sa inyong pag-uwi ang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos.